Ngayon, opisyal nang naghahanda ang Estados Unidos para sa aneksasyon ng Greenland kahit patutol ang mga Europeo. Isinumite na sa Kongreso ng Estados Unidos ang isang panukalang batas tungkol sa aneksasyon ng Greenland at pagbibigay dito ng katayuan bilang isang estado. Ang panukalang batas ay naglalaman ng higit pa kaysa sa simpleng paggawa sa isla bilang isang teritoryo tulad ng Puerto Rico o Guam. Layunin nitong bigyan ang Greenland ng katayuan bilang isang estado, katulad ng Alaska. Dito, dapat banggitin na kasabay ng paghain ng mga Republikano ng panukalang batas na ito sa Kongreso. Inanunsyo ng tagapagsalita ng White House na nais bilhin ni Trump ang Greenland mula sa mga Europeo. Kung hindi, mapipilitan ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos na sakupin ang isla sa puwersa. Si Donald Trump mismo ay nagsabi na kahit magdulot pa ng pagbagsak ng NATO ang pagsakop ng mga Amerikano sa Greenland, handa siya rito dahil siya raw ang nagligtas sa North Atlantic Alliance. Ngunit kung hindi nakikita ng NATO ang banta sa Greenland mula sa Russia at China, hindi siya manghihinayang kung tuluyang mabuwag ang NATO. Pero gayunpaman, tinitingnan ng mga eksperto ang isa pang opsyon. Maaaring ganito ang maging paraan ng pagkuha sa Greenland. Ideklara ng Greenland ang kalayaan mula sa Denmark at pumirma ng kasunduan ng malayang asosasyon kasama ang Estados Unidos. At kung ano ang ibig sabihin nito, pag-uusapan natin sa episode na ito. Tara, pag-aralan natin ito ng sabay-sabay at himayin natin ang bawat detalye. Ako si Alexi Pechi. Bago natin pag-usapan ang paksang ito, may hihilingin muna ako sa inyo. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay ang suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo, lubos akong magpapasalamat sa suporta ninyo. Pero gawin ito pagkatapos ng episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya, ang kongresistang Republican na si Randy Fain ay naghain ng panukalang batas sa Kongreso ng Estados Unidos tungkol sa pag-aneksa ng Greenland at pagbibigay dito ng estado bilang isang estado. Si Fain na sinuportahan ni Trump bago pa man siya maging kongresista noong nakaraang taon. Sinabi niya na ang mga interes sa seguridad ng Estados Unidos sa Arctic ay naging dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-aneksa ng teritoryong ito. Pero agad kong lilinawin para sa inyong kaalaman, si Randy Fain ay tinatawag na mandirigmang mago. Ngayon, sinabi niya, ang Greenland ay hindi isang malayong outpost na pwedeng baliwalain, kundi isang mahalagang yaman para sa pambansang seguridad. Ang sino mang kumokontrol sa Greenland ay kumokontrol sa mga pangunahing rutang pandagat sa Arctic at sa arkitektura ng seguridad na nagpoprotekta sa Estados Unidos. Hindi maaaring iwan ng Amerika ang kinabukasang ito sa mga kamay ng mga rehimen na humahamak sa ating mga halaga at nagnanais pabagsakin ang ating seguridad. Kaya, binibigyan ng kapangyarihan ng panukalang batas si Donald Trump na magsagawa ng mga hakbang para bilhin ang Greenland, kabilang ang pakikipag-usap sa Denmark. Nakasulat din dito na ang administrasyon ni Donald Trump ay dapat mag-ulat sa Kongreso ng mga hakbang para mapabilis ang pag-aproba ng kasunduang ito. Ang panukalang batas ay higit pa sa paggawa ng isla bilang teritoryo tulad ng Puerto Rico o Guam. Layunin nitong bigyan ang Greenland ng katayuan bilang isang estado, katulad ng Alaska, ang nag-iisang estado na katabi ng Arctic Circle. Ang pangunahing argumento ng lahat ng Republikano ay na kung hindi sasakupin ng Estados Unidos ang Greenland, sasakupin ito ng mga Ruso o mga Tsino. Dito naman sa Russia, sinimulan ng painitin ang alitan sa pagitan ng mga Amerikano at Europeo. Ngayon, ang pangunahing lasenggo ng Russia, si Dmytro Medvedev. Itong pandak na ito, lumabas sa publiko at pinayuhan si Trump na magmadali sa pagbili ng Greenland bago pa man masakop ng mga Ruso ang isla na iyon. Sabi niya, baka biglang magkaroon ng hindi inaasahang referendum doon. At baka biglang-biglang bumoto ang mga taga-Greenland na sumama sa Russia. Sabi niya, kapag nangyari yon, tapos na ang lahat. Para sa mga Amerikano, malinaw na ito'y tahasang pagtatangkang magpasok ng dagdag na hidwaan sa mga Europeo at Amerikano. Pero gayunpaman, hindi ko talaga pinalampas ang pahayag ng pangunahing lasenggo ng Russia. At sa ganitong konteksto, ang tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt ngayon ay naghayag ng pahayag. At sinipi ko, gusto ni Trump na bilhin ng Estados Unidos ang Greenland.
Dahil kung hindi, ito ay mabibili o baka masakop pa ng China o Russia na hindi maganda para sa Estados Unidos, Europa o sa Greenland mismo. Bagaman hindi malinaw kung paano iniisip ng White House ang mga senaryo kung saan handang ibigay ng mga Europeo ang isla na ito sa mga Ruso. Tinutulan ng mga lider ng Europa ang pahayag ni Trump ukol sa plano niyang sakupin ang Greenland. At nagbabala si punong ministro ng Denmark na si Mette Frederiksen na ang pagsakop ng isla ng Estados Unidos ay magtatapos sa North Atlantic Alliance. Sabi niya, ito raw ang talagang gusto ng mga Ruso. At dito, nagbanggit si Trump ng isang kawili-wiling ideya, bagaman siguro dapat ilagay sa panipi ang salitang kawili-wili. Matatag na sinabi ni Trump at ito ang kanyang sinabi nang tanungin siya, pakinggan mo, ayos lang ba sa iyo kung makokompromiso ang NATO? Kung epektibong titigil sa pag-iral ang NATO pagkatapos mong sakupin ang Greenland? Sumagot si Trump dito at ang sabi niya, ako ang nagligtas sa NATO. Ako ang nagtaas ng kanilang gastusin hanggang 5% ng kanilang gross domestic product. Maaaring madismaya ang NATO. Kung gagawin ko ito, makakatipid tayo ng maraming pera. Pero gusto ko ang NATO. Sinusubukan ko lang maintindihan kung makakasama ba natin ang NATO kung kakailanganin natin sila. Hindi ako sigurado. Malaki ang gastos natin sa NATO pero di ako tiyak kung susuportahan nila tayo. Ayaw ng Greenland na sakupin sila ng Russia at China. At ang depensa ng Greenland ay literal na 2 sled dogs lang. Alam mo ba kung ano ang depensa nila? 2 sled dogs lang. Kung maaapektuhan nito ang NATO, maaapektuhan nito ang NATO. Pero mas kailangan nila tayo kaysa kailangan natin sila. Sasabihin ko sa'yo, at ayun, alam mo. Natataranta ako na malinaw na walang pakialam si Trump kung mawala ang NATO dahil sa mga aksyon ng Amerika sa Greenland. Dahil para sa mga Amerikano, ayon sa lohika ni Trump, hindi naman talaga nila kailangan ang NATO. Kailangan ito ng mga Europeo. Kaya dapat tiisin ng Europa ang pagsakop sa Greenland para maging maayos ang lahat. Kung hindi nila kayanin, hayaan na lang mabuwag ang NATO. Ganyan ang lohika ni Trump tungkol sa dog sled. Totoo. Oo, ganun talaga. Sa depensa ng Greenland, kasali ang mga dog sled. Tinututulan ng mga Europeo ang lohika ni Trump. Ayon kay Andrius Kubilius, Euro Commissioner para sa Depensa, kailangan ng European Union ng nagkakaisang hukbo na 100,000 sundalo bilang kapalit ng tropang Amerikano sa Europa. Sa totoo lang, ito ang ideya na ipinahayag ni Emmanuel Macron simula pa noong 2017 at oo, hindi ako magsasawang ulitin ito. Noong 2017 pa lang binanggit na ni Emmanuel Macron na kailangan ng Europa ng estratehikong autonomiya pati militar. Matagal nang dapat gumawa ng sariling hukbo, sundalo at sandata para hindi umasa sa mga Amerikano, Chino, lalo na sa mga Ruso. Hindi lang ito tungkol sa Greenland, mas malawak ang usapin. Hindi talaga interesado si Trump na panatilihin ang kasalukuyang sistema ng depensa ng NATO. Hindi ako ang nagsabi nito. Malinaw na sinabi ito ni Kubilius, ang Euro Commissioner para sa mga usaping depensa ng European Union. Tungkol sa Greenland, sigurado akong hindi pipiliin ng Estados Unidos ang direktang aneksasyon gaya ng dati. Mukhang public relations campaign lang ang panukalang batas sa Kongreso. Dito, nakikita ko ang 2 senaryo. Una, makakamit ni Donald Trump na maglaan ang Europa ng napakalaking pera para sa depensa ng Greenland upang aktwal na maprotektahan ang Estados Unidos ng Amerika. At sa ganoon, maaaring ipahayag muli ni Trump sa mga Amerikano na nakatipid siya ng bilyon-bilyong dolyar nila. Gusto talaga ni Trump ang ganitong pahayag kasi kahit nung tinanong siya tungkol sa Greenland, naalala niya na si Joe Biden ay gumastos ng 350 bilyong dolyar sa Ukraine. Pero siya at mga botante, kahit ni singkong duling, mapapansin at pahahalagahan ni Donald Trump. Ngayon, sinusubukan ng mga Europeo na gawin ito. Handa silang magpadala ng sundalo, barko at eroplano para protektahan ang Greenland. Basta huwag lang mapasakamay ni Trump ang teritoryong ito. Para kay Trump, tagumpay rin ito. Maaari niya itong ibenta sa mga Amerikano at tiyak na magugustuhan niya. Pangalawang senaryo, ang referendum para sa kalayaan ng Greenland. Kasunod ang kasunduan ng malayang asosasyon sa Estados Unidos, kung saan nangangako si Trump ng pera sa mga taga-Greenland kapalit ng tamang boto. Ano ito? Ipaliwanag ko lahat ngayon.
Noong simula pa lang ng nakaraang taon, may ideya na si Trump tungkol sa hybrid na pagsakop sa Greenland o hybrid na aneksasyon ng Greenland. Ang Greenland, sa kabuuan, ay isang malalim na nakaugat na ambisyon ni Donald Trump. Hindi lang basta isang panandaliang pantasya. Noon pa sa unang termino niya bilang presidente, sinabi niya ito. Itinuturing ni Trump ang Greenland bilang ilalim ng tiyan ng Estados Unidos ng Amerika at nakikita niya ang totoong lumalakas na impluensya ng China at Rusya sa rehiyong ito. Dagdag pa dito ay nakikita niya ang totoong pagkakataon na mabili ang isla na ito. Si Donald Trump ay labis na humahanga kay William McKinley, ang ika-25 na presidente ng Estados Unidos na namuno noong ika-19 at ika-20 siglo. Si McKinley ang dahilan kung bakit nakuha ng Estados Unidos ng Amerika ang kontrol sa mga teritoryong nasa ibang bansa tulad ng Puerto Rico at Hawaii. At ngayon, nagkaroon ng ideya si Trump na biglang palawakin ang Estados Unidos ng Amerika. Palagi niyang inuulit na si McKinley ang pinakadakilang presidente na nagdagdag ng mga bagong teritoryo. At ngayon ay napagpasyahan ni Trump na isakatuparan ito. Noong simula pa lang ng nakaraang taon, napag-usapan na sa White House kung paano maiwasan ang totoong digmaan. Ganito maaaring maging plano para makuha ang Greenland. Idinedeklara ng Greenland ang kalayaan mula sa Denmark at pumipirma ng kasunduan sa Malayang Asosasyon kasama ang Estados Unidos ng Amerika. Sa ngayon, gusto kong banggitin na ang kasunduan sa Malayang Asosasyon ay pinirmahan ng Amerika kasama ang tatlong maliliit na bansa sa karagatan. Ito ay ang Micronesia, Marshall Islands at Palau. Ano ang kahulugan ng de jure? Sa legal na aspeto, ang mga teritoryong ito ay itinuturing na independyente at may sariling pamahalaan sa loob, ngunit ang kanilang depensa ay ganap na pinamumunuan ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Malalim ding naka-integrate ang ekonomiya ng mga isla sa ekonomiya ng Estados Unidos. Pinapalawig ang kasunduan kada 20 taon. Huling pinalawig noong 2023 at epektibo hanggang 2043. Sa madaling sabi, malalayang teritoryo ito pero kontrolado ng Amerika ang depensa at ekonomiya. Pwede ring subukan ni Trump na suyuin ang Greenland para bumoto sa kalayaan mula Denmark. At pagkatapos ay maging protektorado ng Estados Unidos sa ilalim ng kasunduan sa Malayang Asosasyon. Sa kabutihang palad para kay Trump, hindi naman ganoon karami ang kailangang suhulan. Ang opisyal na populasyon ng Greenland ay 57,000 katao. At pagkatapos ng ilang panahon, kung mangyari nga ang ganitong senaryo, ang Malayang Greenland na may kasunduan sa Malayang Asosasyon ay maaaring mapasama sa Estados Unidos ng Amerika, tulad ng pagiging ika-51 na estado. Hindi agad-agad kundi sa paglipas ng panahon. Dito, nais ko lang ipaalala ang isang mahalagang makasaysayang pangyayari. Binili ng Estados Unidos ng Amerika ang Alaska mula sa Russia noong taong 1867. Pero alam mo ba na halos 100 taon na hindi itinuring na estado ng Estados Unidos ang Alaska? At halos 50 taon pa nga na hindi pa ito itinuturing na teritoryo ng Estados Unidos? Naging ika-49 na estado lang ng Estados Unidos ang Alaska noong 1959 at bago iyon, isa lang itong teritoryo na nasa ilalim ng pamamahala at proteksyon ng Estados Unidos. Maaaring maranasan din ng Greenland ang parehong kapalaran. At sigurado akong paglipas ng panahon, magiging mga estado rin ng Estados Unidos ang Micronesia, Marshall Islands at Palau. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ibahagi ang inyong opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala ko lang ulit, kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.